Akala mo simple lang magbayad ng Pag-ibig MP2? Cash in, hulog, wrong. Diyan pa lang, nawawalan ka na ng pera. Kasi ang hindi sinasabi sa karamihan ng MP2 tutorials ay kung paano i-maximize ang pagbabayad mo sa MP2. Sa video na to, pag-uusapan natin ang best ways to pay MP2. Hindi lang yung convenient, kundi yung kumikita ka habang nagbabayad ka. Paano ka kikita ng literal free money sa MP2 contributions mo? At paano mo mapapagana ang pera mo habang hindi mo pa siya binabayad? I spent weeks testing payment gateways, analyzing billing cycles, at kinumpute ko lahat para mahanap yung pinaka-efficient, pinakasulit, at pinaka-underrated na paraan magbayad ng MP2. By the end of this video, hindi ka na lang basta nagbabayad ng MP2, you're optimizing every peso. This isn't just paying your MP2. This is making your payments work for you. Ang dahilan kung bakit solid talaga ang MP2 ay hindi lang dahil sa 7.12% dividend ngayong taon. Kung babalikan natin ang 10 years history performance, consistent performer talaga siya kahit anong economic season. Gaya nung 2020 at 6.12%. Kahit pandemic and recession vibes. 2021 at 6% nung recovery year. 2022 at 7% kahit sobrang taas ng inflation globally. Tapos ngayong 2025 at 7.12%. Ibig sabihin, habang yung ibang investments sobrang roller coaster. Gaya ng crypto, stocks, businesses that shut down. Si MP2, steady ang bigay. Hindi siya hype-based, hindi siya viral na investment. It's backed by a government-run housing fund where real people are paying real mortgages every month. Kaya kung gusto mo ng investment na low risk, positive returns at historically, hindi bumabagsak ng below 6%. MP2 is one of the best starting points for Filipinos. At eto pa ang pinaka-importante. MP2 is predictable. Hindi man eksaktong pareho ng every year, pero alam mong may darating. And that gives you something most investments can't give. Peace of mind habang tumutubo ang pera mo. Alam nyo bang pwede kayong magbayad ng MP2 online gamit ang inyong debit or credit card in two ways? Bayad online with 22 pesos fee or the virtual Pag-ibig portal with 1.75% fee. I-breakdown natin alin sa dalawa ang mas sulit gamitin for your card. Kung wais ka, alam mong bawat piso na matitipid mo sa fee, dagdag yan sa dividends mo. Wow! Scenario A. Kung small time muna ang hulog mo. Halimbawa, 500 pesos lang muna ang kaya mong isave monthly. Kapag ginamit mo yung 22 pesos fixed fee ng bayad online, parang nagbayad ka ng 4.4% fee. Napakamahal. Ang cheat code, gamitin mo yung 1.75% gateway fee sa virtual Pag-ibig instead. Sa 500 pesos, ang fee mo lang ay 8 pesos and 75 cents. Nakatipid ka agad ng 13 pesos. Pambili na rin yan ng extra rice. Wow! Scenario B. Kung lump sum, example, 50,000 pesos. Kung hindi ka mag-iisip at gagamit ka ng 1.75% fee sa virtual Pag-ibig portal, ang babayaran mong fee ay 875. Masakit sa bulsa, di ba? Ang cheat code? Dito mo gamitin ang 22 pesos fixed fee ng bayad online. Isipin mo, 50,000 ang ihuhulog mo, pero 22 pesos lang ang bawas. That is a 0.044% fee only. You save 853 pesos. Wow! Pro tip, ang break-even point ay 1,257.14 pesos. Kapag 1,257.14 pesos and below lang ang hulog mo, ang 1.75% fee sa virtual Pag-ibig ang winner. Kapag more than 1,257.14 pesos ang hulog mo, gamitin ang 22 pesos flat rate. Huwag nyo hayaang kainin ng gateway fees ang pinaghirapan nyong pera. Bakit natin ito ginagawa? Because wealth is built on systems, not just luck. Ang taong marunong mag-optimize ng 13 pesos na fee, siya rin ang taong marunong mag-manage ng milyones pagdating ng araw. Success is in the details. Kaya ako binanggit yung fee using your card para sa MP2 contributions ay dahil the best way para magbayad sa MP2 ay gamit ang credit card. Let me explain. Usually ang turo sa atin, huwag kang mangungutang para mag-invest. Generally, tama yan. Pero ito ang exception to the rule. Cash flow management. You're not borrowing money to invest. You're using time to earn more. Kunwari, may 100,000 ka na pang lump sum sa MP2. Instead of paying cash agad-agad, charge mo muna sa credit card. Tapos yung actual na 100,000,
ipark mo muna sa high-interest digital bank na may 5% per year. Kung ang billing cycle ng card mo ay every 15 of the month, magbayad ka sa 16 of the month. Kasi pag nag-credit card ka after cut-off, ang singil niyan mapupunta sa next billing statement. In short, may 50 days ka bago mo kailangan bayaran. Habang nag-aantay ka ng due date ng credit card, ang 100,000 mo ay nakatambay sa isang digital bank earning 5% interest per year for 50 days. Kumita ang 100,000 mo ng extra 547 pesos. Sa MP2 side, ang 100,000 mo nagsisimula na agad kumita ng 7.12% dividends. Sabay silang kumikita. That's free money. That's not utang. That's smart financial timing. Paano kung wala ka pang credit card? Does that mean hindi mo na magagamit yung MP2 payment hacks? Nope. Meron pa ring paraan. Pwede mong gamitin ang digital banks na may cashback or reward system. May dalawang digital bank na nagbibigay ng cashback. Maribank at GoTime. Ito ang real talk results sa Maribank. Oo, may 1% cashback sila pero hindi siya nag-a-apply sa MP2 payments. I tested it myself sa virtual pag-ibig at bayad online. Zero cashback for MP2 payments. Ito ang good news. Sa GoTime, gumagana ang reward system nila. Kapag ginamit mo ang GoTime debit card to fund your MP2, nakaka-earn ka ng Go Rewards points na pwedeng convert to peso. Yes, maliit lang per transaction. Pero kung consistent ka maghulog, monthly man o quarterly, lumalaki rin yung points mo over time. Sa 500 pesos contribution ko, naka-earn ako ng 1 Go Rewards point kung gagamitin mo ang GoTime method pang lump sum sa MP2. For example, 50,000 pesos. Makakakuha ka ng 100 Go Reward points na pwede convert to peso. Free money pa rin. At ito yung type ng extra money na never makukuha ng karamihan ng MP2 members kasi hindi nila alam itong hack na ito. Kaya kung gusto mo pa ng mas malulupit na cheat codes, mag-subscribe ka na. Meron din akong hiwalay na video about the ultimate secrets of digital banks. Ngayon, eto pa yung mas level up na version ng credit card hack. Hindi lang to tungkol sa timing at float. May extra layer pa, cashback, points, at even gift certificates. Yes, legit. Pwede kang kumita ng rewards habang nagbabayad ka ng MP2 based on actual testing. Gumagana ito sa ilang banks like BPI, Metrobank, at Union Bank. Pero eto ang catch, hindi automatic. Kailangan marunong kang sumabay sa promos. Step 1. Check your credit card promos. Bago ka magbayad, i-check mo muna kung may ongoing promo ang card mo. Pwedeng cashback, bonus points, or spend-based rewards. Minsan kailangan mo pang mag-register. So don't skip this step. Kasi kung hindi ka registered, kahit gumastos ka, wala kang makukuha. Step 2. Use your credit card to pay your MP2 through Bayad Online. Dito mo ipapasok yung strategy. Instead of cash or debit, i-charge mo sa credit card mo yung MP2 contribution. Step 3. Time your payment right. Mas maganda kung gagawin mo ito right after your billing cut-off para ma-maximize mo yung 45 to 50 days na float. Step 4. Pay your credit card in full. Very important. Bayaran mo siya before due date. Dito nagiging free money ang system. So ano na nangyari sa isang MP2 payment mo? Kumita ka na sa MP2 dividends. Kumita pa yung pera mo habang nakapark sa digital bank. Kumita ka pa ng cashback, points, or minsan gift certificates. Isang hulog, 3 income sources. Hindi na lang siya simpleng nag-ipon ka. You turned it into a stacked earning system. Pero, real talk lang, hindi ito para sa lahat. Kung hindi ka marunong magbayad on time, kung ginagamit mo ang credit card mo pang gastos na wala kang pambayad, this will backfire. Pero kung discipline ka, kung ginagamit mo ang credit card as a tool, hindi utang, then this is one of the smartest ways to pay your MP2. Most people see credit cards as debt. Smart people, they see it as leverage. At ngayon, alam mo na kung paano gamitin yon. At the end of the day, hindi lang tanong kung saan ka nag-i-invest. Ang mas importanteng tanong ay kung paano ka nagbabayad. Kasi sa Pag-ibig MP2, pare-pareho lang naman tayo ng interest rate. Pero hindi pare-pareho ang result. May nagbabayad lang at may kumikita habang nagbabayad. Ngayon, alam mo na yung difference. From credit card float to cashback and rewards to digital bank strategies. Hindi mo na lang basta hinuhulugan ang MP2 mo. Ina-upgrade mo na kung paano gumagalaw ang pera mo. Hindi ka yayaman sa isang hack lang. Pero yung maliliit na advantages na to, pag pinagsama-sama yan ang nagiging malaking tipid. So the next time maghuhulog ka sa MP2, tanungin mo sarili mo,
Nagbabayad lang ba ako or kumikita ako habang nagbabayad? Kung gusto mo pa ng mas ganitong klasing diskarte, yung practical, tested at hindi tinuturo sa school, mag-subscribe ka na. Kasi dito, hindi lang tayo nag-iipon, pinapagana natin ang pera.